We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Duha ka lalaking naanod sa managlahing sapa sa Davao City ug Davao del Sur. Kumusta kaha ang kahimtang? 2 anyos nga batang lalaki sa Cagayan de Oro City. Patay human malapuaan ug ininit tubig. Libreng tuli gipahimuslan sa mga residente sa Barangay 76A sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa NHA MAA sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Duha ka mga lalaki ang naanod sa nagragasang tubig sa managlahing sapa sa Davao City ug Santa Cruz sa Davao del Sur. Atong sayro ng kahimtang sa buong mga naanod, pinaagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, gikonsideraso sa karesidente din sa Barangay Kilinan proper nga ikaduhang kinabuhi ang iyang pagkaluwas human siya maanod sa kusog nga sulog sa tubig baha dinhi sa sapa kagahapon sa hapon. Samtang laing residente sab sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur ang padayong ginapangita sa karon human maanod sab sa baha sa sapa. Bigay na! Dagan! Patay motor ni Kuya, bay! Nakuhaan pa og video sa usa ka residente ang aktwal nga pagkahugmak sa parte sa dike sa Purok 6 Barangay Kalinan proper, Davao City Domingo sa hapon human sa kusog nga pag-ulan sa bukid. Daplin mo dyan! Daplin! Mas nagkaguliyang ang mga tao sa lugar. Diyang usa ka lalaki ang nakitang naanod na sa kusog nga sulog sa baha sa sapa. Tao, bro! Tao, naanod! Human ang pakigbugno sa baha, malampusong naluwas ang maong lalaki nga giilang si Wilfredo Hambo, 48 anyos. Bidong ko sa dike, nagmadlong ko sa mga agaw ba kaya na sila sa dapig dike. Padunaw ta ko muli, nagtumpag ng galit ang dike. Naapil ko. Maayo na lang kay magaras lang sa tiyan ug samad sa tiil ang iyang nahiaguman. Nakagunit ko gamot, kahoy ba dako. Kagunit ko kahoy. Mo tong sakakos kahoy. Nya na po nagukod sa kwata ka teachers. Mo tong tabangan ko na itsa ko nagpisi. Una ang pagkahugmak sa dike, gilantaw pa sa mga residente ang mga nangaanod nga debris lakip kining usa ka kabaw. Lang pagsulod na ko sa balay ni na may tao nga niingon sa mga ayaw mo agid ayaw na mo kuandre kay basing mabardaw no na bardaw jud siya. Human ang kusog kaayo nga sulog sa tubig baha nga nidagayday dinhi sa sapa ing-ani na karon ang hitsura sa dike dinhi sa Purok 6 na danyos gayud kini. Sumala sa mga residente nga dunay nakita nga mga crack una pa man ang maong pagbaha kagahapon apan nasamutan kini tungod sa kakusog sa bulog sa tubig baha. Dinisab ang samang lugar kung asa dunay nahulog nga residente human nga naapil siya sa pagka-bar down sa ilang dike. First, among gihatod sa evacuation center ang atong mga pamilya nga naapektuhan. Ang atong dunay 11 families nga naapektuhan. Kadto lang pong dito sa portion nga damage no sa dike. Sa Barangay Alambre, makita pa ang tinaw nga sapa sa dihang kalit lang ni Butho ang ulo sa nagaguros nga tubig baha. Samtang sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur, makita pa kining lalaki nga minaog sa hagdanan sa dike og pipila kay gayon nga daw dunay gitudlo. Human ang pipila ka segundo, minaog kini padulong na sa mismong baha sa sapa og dinhi na kini naanod. Sumala sa kabanay, nakainom matud pa ang maong lalaki nga giilang si Ramil Dulay.
Ito siya gipunit ata to. Dari ang basura ba to? Kahoy ba to yung gipunit niya? Pagkahuman siguro ng hinaw. Na ang kaninggi, ibabaan niya dari na wala siya nakatungtong sa bato nga buo, kundi nakatungtong siya aning mga graba lang gud tapos tatakan ka nang sa ilalom. Naglusad ang mga otoridad og search and rescue operation pagkagabi. Apan pakyas gayon nga makita ang maong lalaking naanod. Reasons na ito ang mga matawag ato kay original dito nagyud kayo ito mga kablagan nga napay kinabuhi no kay tungod sa kapusog sa tubig nga iyang saluman gahapon. Doon say upat ka mga resort nga doon sa Langan River sa samang barangay ang nakatala og ubay-ubay ka mga istruktura na danyos tungod sa bulog sa tubig baha. Sara, sa karon nakasinati ta og pagpanaligsik dinhi sa Kalinan proper busa abiso sa mga otoridad nga kinahanglan nga maminaw sa mga advisories nga ipagula sa mga DRRMC samtang magpahigayon sa rapid damage assessment and needs analysis aron masuta ang kinatibuk ang danyos sa pagbaha. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Kanhi pulis balik prisuhan ug kaubanan ang arestado. Human napalitan og kapin 9 million pesos nga illegal nga droga atol sa bypass operation sa Cagayan de Oro City. Preso ang kanhing pulis nga si alias Yoyong, 39 anyos ug iyang kauban nga si Edwin, 27 anyos, humad nga walang puson silang napalitan og shabu atol sa bypass operation nga gihimo sa Zone 6 Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Ang operasyon gipangunahan sa City Drug Enforcement Unit sa Kukpo kung asa nakuhaan og ana sa kapin 1,450 grams sa gituwang shabu nga mobalor sa 9.8 million pesos. Si Yoyong daan na kuno na priso og nataktak sa serbisyo sa pagkapulis niadtong 2017 human nga madakpan gyapon sa kaso sa illegal nga droga. Karon mag-atubang nasab kini og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ana na sila sa kustodiya sa Kokpo. Ginasuwayan pa nga makuha ang ilang pahayag. Padayong ulanon ang daghang bahin sa nasod dala sa managlahing weather systems sumala sa pag-asa. Bisan walay bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, ulanon gihapon ang daghang lugar sa nasod. Kinadala sa Easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa mga pag-ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao, Barm ug Soxargen. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Tungod sa pagdaot sa panahon, usa ka landslide ang nahitabo sa Glan Sarangani. Samtang pipila ka humayan sa Maguindanao del Sur ang nadanyo sa baha human sa mga nasinating pag-ulan sa lungsod. Dugang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Palisuray ang pag-agi ni ining mga motorista human nababagan ning kalsada sa Glan Sarangani sa mga dagkong tipak sa Bato ug Yuta. Gumikan sa pagdahili niadtong Biyernes human sinati ang pag-ulan sa lugar. Swerteng walay naangol atol sa hitabo. Gilayong nagpahigayon og clearing operation ng DPWH ug MDRRM Oglan sa lugar. Limestone man guna siya. Ang limestone ay tendency na kumabasa. Kung na-ay crack, masudlan ng tubig mo, landslide siya. Pahinomdom sa MDRRM Oglan sa mga motorista nga magbantay kumuagi sa lugar. Nanay ko na sir, nanay mga slope control ikan sa third town niya. I-discuss pa na mo sa MGB o sa engineering kung unsay mas maayo buhaton. Natay mga signage warning sa mga moagi sir, sa mga bypassers. Kung medyo na earthquake, wala yun sa ginapagian na to sir kay basig magka-landslide na po or rockslide. Human sa kusog nga bunok sa ulan niadtong Sabado. Halos mahanaw kining pipila ka maisan sa Barangay Labu-Labu 1 ug Barangay Labu-Labu 2 sa Dato Hofer sa Maguindanao del Sur. Kini human milapaw ang sapa doon sa lugar. Halos tagahawak ang level sa tubig baha nga mibanla sa moong mga maisan. Sa assessment sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Dato Hofer, nasa kapin 20 ka hektarya ang apektadong umahan kung asa mikabat sa kapin 500,000 pesos ang danyos. Sa Barangay Labu-Labu 1, 9 ka mag-uuma ang apektado, samtang 8 ka mga mag-uuma ang apektado sa Barangay Labu-Labu 2. Partially damage yung iba sir, yung iba totally damage talaga. Yung court kasi pagka
nagano na yun sa tubig, hindi na makarecover yan. Gihan ay nasa LGU ang ayuda alang sa mga apektadong mag-uuma. Apektado sab ang pipila ka mga umahan sa mamasapan o gampatuan sa Maguindanao del Sur, human gilunupan dala sa paglapaw sa sapa. Sumala sa pag-asa ang mga pagbaha sa lugar, resulta sa epekto sa easterlies. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 2 anyos nga batang lalaki sa Cagayan de Oro City ang patay. Human nga aksidenteng mayab-an og ininit tubig nga itimpla unta sa iyang gatas. Banay sa bata, nagbangutan pa sa kalit nga pagkawala niini. Ani ang report? Nakurat og halos di pa makatuo ang pamilyang Balili sa barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Human ang kalit nga pagpanaw sa 2 anyos nga batang lalaki nga si Cody Ryan Balili. Si Cody giingong aksidenteng nayaban og ininit tubig sa iyang nawong ug kalawasan. Nadala pa kini sa ospital apan nakabsan gyapon sa iyang kinabuhi ang bata. Lain akong gibati kay madumduman akong ilang hilihok. Manay manggod to mga yung Diyos, biskuit, tagaan ko to. Mingon na ko nga, tagay din yung manghudas kasi, dagan-dagan din ang dito. Unsay akong lihok din iyang kasunod-sunuron, munang sakit, ay ba? Matod pa ni Lola Rosa nga niadtong Hunyo 26 pasado alas 6 sa gabi, nag-init og tubig ang amahan ni Cody para sa iyang timplahon nga gatas sa bata. Iyang gibutang ang ininit tubig sa usa ka butanganan ug gibutang ibabaw sa lamesa. Milingi lamang kini kadali tungod adunay gikuha apan nakurat siya diyang kalit misagit ang bata. Didto na day kini napaso human nga gikuha ni Cody ang gibutangan sa ininit tubig ug nayabo sa iyang nawong ug lawas. Nag-init mo sa tubig, nagkuha sa bibiron og kwan kay gibutang niya dito sa kanaang yahong nga gamay. Bubuan ning ininit tubig. Katong ininit tubig bukal kay kadto na ingon niya nga gipa kwan pa niya awa di ako di kay mapasok ka ana na ingon man siya paglingi niya didto nakasabya sa iyang ulo haris iyang naong hereda pitas buko. Ang inahan sa bata ang bag-o lang nakaabot sa abroad aron manarbaho. Problema sab sa pamilya, sanglit ang inahan sa bata ang bag-o lang nakaabot sa abroad aron manarbaho. Karon ginahikay na nila ang pagpalubong kang Cody. Inautanta nga sa may iyang pasensya ako namin nga mga kuan kay dili man ginato mahilikayan ang kay kuan na kulinaw lang tayo sa iyang lakaw sa iyang kuan kay wa man gimi na mahimo sa iya kay iya wa aksidente na manginahitabo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpaigay og caravan ang mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte batok ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa managlahing lugar sa nasod lakip sa Mindanao. Ari ang report ni John D. Esteban. Resign, BBM! Resign, BBM! Nagtapok ang mga supporters ni kanhi President Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dalang Roja sa Davao City adlong Domingo. Nagdagkot sila og kandila. Paagi matud pa kini aron ipakita nga wa sila makauyon sa pagdumala sa kasamtangang administrasyon. Gipanawagan usab nila nga mo-resign si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pwesto. Resign, BBM! Resign, BBM! Human sa rally, nagpanon na ang mga supporters alang sa usa ka caravan paingon sa Barangay Los Amigos. Sumala sa maisog DDS Confederation, ang organizer sa mong event, gikinahanglan nga panaugon sa pwesto si Pangulong Marcos. Tungod ang buot lang daw niini ang malugwayan ang termino pinaagi sa People's Initiative.
dili ta musugot nga mga Pilipino nga ipadayon ang termino niya, kundi kitang muliog nga katawan nga kutubra siya karon July. Atong pawaw na siya. Gibanatan sab ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang Pangulo kinsa gitawag niyang adiktador, gisagol nga mga pulong nga adik ug diktador. Kahinumduman nga gitawag nga bangag ni kanhi President Rodrigo Duterte si PBBM ug matud pa nalakip kini sa listahan sa PDEA. Ang mga aligasyon gikataw-an ra sa presidente. Napakalakas ng mensahe pinadadala natin ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa ikalawang taon niya ng panunungkulan, tama na, sobra na. Ang kinakailangan namin ay mas mababang presyo ng bilihin, mas maraming trabaho, mas mataas ang sweldo, at syempre kinakailangan sagutin kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip. Sa Cagayan de Oro City, kitambungan sa duha ka grupo sa mga volunteers gikan sa Barangay Ipunan ug Bugo ang susamang caravan sa syudad. Miagi kini sa National Highway hangtod sa Barangay Lumbia kung asa nahimutang ang Lumbia Airport. Ilang mensahe, dili suportahan ang gera nga plano matud pa sa Estados Unidos sa nasod Pilipinas batok China. Gi-question sab sa grupo kung nganong giila nga EDCA site ang Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Please do not sacrifice Filipino life for America's interest. No to EDCA, no to war, yes to peace. Mabuhay ang Pilipinas! Sa Butuan City, nagtapok ang gatusan ka volunteers aron magpahigayon og candle lighting sa Gingona Park aron iparawagan ang kalinaw ug kagawasan sa kagutom ug kapobrehon. Sumala sa mga misalmot gikinahanglang makisayod ug maghiusa ang tanan alang sa nasod. Dili matud pa nila tumong nga papahawaon si PBBM sa pwesto. Inay, matubag lang ang mga panginahanglan sa mga Pilipino. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Arestado ang 5 ka mga langyaw human misulay og sulod sa Zamboanga City nga walay mga papeles. Sumala pa, may agi sa backdoor channel sa Tawi-Tawi ang maong mga langyaw. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Pasado alas 11 sa buntag adlong Miyerkules, dihang nakadawat og impormasyon ang Zamboanga City Maritime Police Station nga adunay 5 ka langyaw ang sakay sa usa ka passenger vessel gikan og Bonggao, Tawi-Tawi. Sa pag-abot sa barko alauna sa hapon sa samang adlaw, na-intercept sa kapulisan ang 4 ka Indian nationals lakip usa ka Malaysian national nga dunay kauban nga Pinay. Sumala sa maritime group, gikan ang maong mga langyaw sa Malaysia ug misakay og speedboat nga miagi sa backdoor channel nga padulong Bonggao, Tawi-Tawi. Etong 4, accordingly, nagkakilala sila dun na lang sa port ng Malaysia. Etong isang Malaysian national may kasama siyang isang Filipina. Accordingly, yung babae is victim ng trafficking in person and then siya yung nakarescue sa babae. Supposedly, uuwi ng Surigao para ipakilala sana sa family ng babae yung lalaki. Ang 3 ka Indian nationals pulos turista nga mibisita matud pa sa Malaysia. Apan naengganyo kuno sila dihang adunay nag-offer kanila sa pantalan kung gusto ba daw nila nga moadto sa Pilipinas. Sa investigasyon, blacklisted ang maong Indian nationals ni adtong tuig 2004 ug 2016 dihang misulay sab kuno sila og sulod sa nasud Pinas apan peke ang gipakitang visa. Sa karon gi-turn over na sa Bureau of Immigration ang maong mga langyaw ug gi-turn over sab sa DSWD9 ang Pinay nga kauban nila. Ang maong mga langyaw pasakaan og kaso sa paglapas sa Commonwealth Act No. 613 o the Philippine Immigration Act. Panawagan sa kapulisan sa Zamboanga City, Pakahigpit po ng Zamboanga City pagdating sa mga undocumented na mga individuals na pumapasok para maiwasan po yung mga pagpasok ng mga hindi natin kilala. Sure po, dala-dala natin yung mga travel documents natin and then make sure dumaan po talaga tayo sa proseso. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gatusan ka mga kabataang lalaki ug residente sa Barangay 76-A sa Davao City ang nakabenepisyo sa libreng tuli gikan sa lokal nga kagamhanan. Ano yung report ni Kent Abrigana? Ubay-ubay ka mga ginikanan kauban ng ilang mga anak ang nagkatapok dinhi sa Barangay 76A Bukana, Barangay Hall sa Davao City. Aron pahimuslan ang libreng tuli nga gihanyag sa lokal nga kagamhanan. Ang inahan nga si Lalay, giparehistro na ang iyang 7 anyos o 11 anyos nga anak sa libreng tuli. Oo, nalipay kayo.
Kay libre na, dili namin magbayad og 1.5 para lang dito sa sa laing nga doktor. Sumala sa Davao City LGU, kini ang ikaduhang hugna sa ilang libreng tuli karong tuiga. Sa kinatibukan miabot na sa hapit 200 ang naserbisyuhan sa libreng tuli sa gobyerno. Sumala sa Department of Health, usa sa mga benepisyo sa pagpatuli mao ang hygiene o karon malikayan ang mga penile problem o guban pang sakit sama sa urinary tract infection. Prevention of kitawag na to mga sexually transmitted disease kay kung limpyo siya, so wala siya chances nga makatag og sakit sa uban. So basically, mura gina siya. Hindi, ingon nila para madako siya gali, no? Actually, it's because of the hygiene. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. 5 ang patay, lakip 4 anyos nga batang lalaki humana sunog ang usa ka bodega sa Pabuto sa Zamboanga City. Samtang misa ka na sa kapin 30 ang samaran sa maong hitabo. Ani ang report ni Efren Mamak. Baga nga aso ug sunod-sunod nga pagbuto sulod sa usa ka bodega sa Pabuto sa Marcos Drive, Barangay Tetuan, Zamboanga City ang nahitabo pasado alas 4 sa hapon niadtong Sabado. Gilayon kining girespondihan sa mga otoridad. Halos 3 ka oras una na deklarang fire out. Gumikan sa impact, naguba ang pader sa maong bodega. Nadanyo sab ang pipila ka mga kabalayan ug mga negosyo duol sa lugar. Impact iso yun. Kore kami kore pakapoira. Skuro le. Nada pulbura. 5 ang namatay, lakip ang mag-live-in nga caretaker sa bodega ug ang 4 anyos nilang anak nga lalaki. Sumala sa kabanay sa 3 ka biktima. Nadungog daw sa magtiayon ang pagbuto sulod sa bodega. Hinungdan nga ila kining gisulod aron susihon. Misunod sab ang bata, apan didto na nahitabo ang pagbusikad nga hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Entra pa sila uli adentro na el di mio anak, hombre. Ya tumba con el gate encima. El dos también seguro el nana pati el anak. El impact también del pader or piso. Kanila también do siya. Kay por eso todo kayo sila tala na undispat kat. Sa tala sa BFP, miabot na sa 35 ang mga nasamdan kinsa mga residente duol sa lugar sa insidente ug padayong ginatambalan sa ospital. Anasab sa 62.5 million pesos ang danyo sa sunog. Nagpaabot na og paunang hinabang ang Zamboanga City LGU ngadto sa kabanay sa mga biktima, lakip sab sa mga apektadong residente. Apan, ang ubang biktima, nagpaabot pa og hinabang gikan sa tag-iya mismo sa bodega sa Pabuto. Mansabot pa kami, lika kami akinakaso ko sa LD amon desisyon para kanila kasi 3 katestiyat kita kanamon, duele. Sumala sa Zamboanga City LGU, ang tag-iya sa fireworks ang nag-inusara nga dunay lisensya nga maka-operate niini sa Zamboanga City. Apan, sumala sa VFP, ang maong tag-iya wala kunoy lisensya for storing of fireworks, ilabi na duol sa mga residential area. Ganon din sa Bureau of Fire, wala naman kaming na-issuehan na permit diyan na mag-store ng mga firecrackers and fireworks. Kaya nga ito na yung subject for investigation din namin. Sumala ni Zamboanga City Mayor John Dalipe, tukion pa nila kung ipatuman ang total ban sa mga pabuto sa syudad. Mira kita. We will esperan ita si Costa el investigation. Nagpadayon ang clearing operation sa mga otoridad aron masiguro nga wala nay potensyal nga mga pagbuto. Gani ginabawalan sa nila ang mga residente nga mamalig duol dinhi sa lugar alang sa seguridad. Wala pa nagluwat og pahayag ang tag-iya sa maong bodega sa Pabuto. Nagpadayon gyapon ang investigasyon sa otoridad kalabot sa insidente. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gidala na sa COMELEC ang satellite registration sa mga lagyong barangay sa 3rd District sa Davao City. Kini aron dili na mo biyahe pa og lagyo ang mga buot magparehistro sa mong distrito alang sa 2025 midterm elections. Anong report ni Argil, relator. 3 ka bulan una matapos ang voter registration sa September 30 alang sa 2025 midterm elections sa sunod tuig. Halos kada adlaw na nga nagapahigayon ang COMELEC 3rd District sa Davao City og satellite registration sa mga lagyong barangay sa maong distrito.
Adlong Miyerkules, gipahigayon ang satellite registration sa Barangay Baganihan. Ani dako kay ning tabang ni, dili na maglisod ang katawhan nga moadto pa, nga mo travel pa, mubalik pa, magabinaan pa, unya di pa yun usay maristo dito, gumikan sa kadaghan. Busa, wala gayud gipalampas sa mga residente nga magparehistro, sanglit duol na kanila ang registration venue. Mas maayo kay para dire na jud mi mag-rehistro di na dito sa magsaysay. Anaa sa 82 kilometers ang gilayon o kapin kun kulang 2 ka oras ang biyahion gikan dinhi sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City. Depende pa gayud sa gilayon sa sitio, paingon na ngadto sa COMELEC office sa downtown Davao. Busa, dakong tabang matud pa nga gidala na sa COMELEC ang ilang serbisyo dinhi sa mismong barangay aron nga dili na mo biyahe og layo pa ang mga residente aron lang makaparehistro. Sumala sa COMELEC, sagad sa mga hagit sa pagparehistro sa mga bukirong bahin, mao ang maglahi-lahi og pangalan ang mga residente ug ang kakulangon sa mga identification card. So ngayon, inaalaw naman ni COMELEC na ang barangay certificate. Buti na lang na ang barangay nato diri. Anaa sa 30,000 ka mga botante sa ikatulong distrito sa Davao City ang deactivated na ang status. Buta nga, apason sa COMELEC nga ma-reactivate. Kumpara kasi nung last first quarter ng registration, halos 5,000 lang ang registration namin. Ngayon, hindi pa tapos ang registration. Almost 20K na yung nagpa-register sa amin. Dunay satellite registration sa June 27 sa Barangay Eden, June 28 sa Barangay Inayangan ug June 29 sa Barangay Daliaon Plantation. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Aron mas mapalig-on ang relasyon sa kapulisan ug publiko, gipahigayon ang Peace and Order Summit sa Zamboanga City. Tumong niini nga mapakgang ang krimen sa syudad. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nagtapok ang mga barangay officials sa 98 ka barangay ug managlahing ahensya sa Zamboanga City alang sa 11 Peace and Order Summit sa syudad nga gipangunahan sa Zamboanga City Police Office. Gani, personal nga mibisita si Police Major General Bernard Banak nga maoy Director for Police Community Relations sa Philippine National Police isip keynote speaker sa maong aktibidad. Hugot kining nagpahimangno sa kapulisan nga dili kinahanglan musangput sa kamatayon ang pagdakop sa mga sospek ilabi na sa nagpadayong kampanya sa gobyerno nga war on drugs. Talagang mahigpit ang ating tagubilin sa ating mga anti-drug operatives na igalang ang karapatang pantao, walang masasaktan. Hanggat maaari ay masakotin natin, mahuli natin ang mga suspects, makumpiska ang mga illegal na droga. Hindi kinakailangan na may masaktan sa anumang mga anti-illegal drugs operations. Tumong sa maong Peace and Order Summit nga mahisgutan ug matuki ang mga lakang alang sa paspaspas ug epektibong pamaagi aron mabatukan ang krimen sa syudad. Sumala sa kapulisan, paagi sab kini aron maawhag ang publiko nga mahimong katambayayong batok krimen kay dako ang kontribusyon sa komunidad sa pagpakgang sa krimen. Tuloy ang ginagawa nating crime prevention program, pagpapalakas ng ating advokasya at ugnayan sa ating mga barangay, ating mga mamamayan. Itong Peace and Order Summit ngayon ay napakaganda dahil ito ay nagpapalakas ng ating anti-crime campaign. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gila si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon isip 2024 Communicator of the Year sa International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific. Kinilam sa Executive Leader category. Gipasidugan si Attorney Gozon tungod sa talagsaong kontribusyon niini sa natad sa komunikasyon. Hasta ang hatod niini aron mahimong powerhouse ang GMA Network sa Philippine Broadcast Media. Matod ni Attorney Gozon, usa ka dakong pribilehiyo nga makahatag og inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa tibuok kalibutan. What really motivates me is the recognition, just like what you have given to me now. As you know, we are now reaching more than 70 million Filipinos. And it humbles me, at the same time energizes me to be transformative because of the power we hold. And finally, I think, over all of this, I have always relied on the Lord to help me and attribute to Him whatever success we receive.
Nagpahimangno ang Zamboanga City Veterinarian's Office ngadto sa mga meat vendor sa syudad. Kalabot proper handling sa ginabaligyang cold meat o frozen meat products. Kini aron malikay sa sakit ang publiko. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Atol sa regular post-meat establishment inspection sa Task Force Carne sa Zamboanga City Veterinarian's Office, namatikdan ang usa ka common malpractice sa pagpamaligya og cold meat o frozen meat products sa pipila ka meat vendor sa Santa Cruz Public Market ug ubang palengke sa syudad. Duna matud pay mga frozen meat product nga gina-display sa lamisa nga angay lang unta nga ana sa sulod sa freezer. Sumala sa City Vet, posible kining mahimong hinungdan sa pagdaghan sa bakterya nga kung makaon sa tao, posibleng magdala og sakit. Dili gid siya advice no kasi if when we say keep frozen dayon githaw na nila dili na siya pwede ma-freeze ulit. Meat are easily madali madaot in due time. So ang growth sa bakterya na mudaghan. Dugang sa City Vet, silutan ang mga musupak sa maong balaod subay sa Meat Inspection Code of Zamboanga City. Kung dili matud pa sila matagbaw sa explanation sa tindahan nga mahatagan og notice of violation, posible kining masuspende o mapasiradaan. So they will be penalized based sa atong ordinansa. Penalty is fine of 5,000 pesos. Dayon second, buhaton pagyapon nila, fine of 5,000 pesos, then suspension sa ilahang business. Then third, another fine of 5,000 pesos, then closure sa business. Busa ang meat vendor nga si Junjun Cutin sa Santa Cruz Public Market. Sundon gayud ang abiso kalabot ni ini. Nagamit lamig ice para pirmi kuan siya, presko. Pirmi aganda man pirmi ang freezer. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Kapin 40 ka magbanay sa usa ka barangay sa Zamboanga City nga nasunugan ni atong milabayng tuig ang nakadawat og cash assistance gikan sa lokal nga kagamhanan. Gidawat sa 44 ka mga magbanay ang tabang pinansyal gikan sa Zamboanga City LGU nga gipahigayon sa covered court sa Barangay Kalarian. Sumala sa CSWDO, sila mga biktima sa sunog ni atong Nobyembre 2023 nga naitabo sa Kamakop Village sa maong barangay. Tig 5,000 pesos ang nadawat sa mga magbanay nga totally damaged ang balay, samtang 3,000 pesos sab alang sa mga balay nga partially damaged ato sa sunog base sa resolusyon sa CDRRMO. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.